Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kaloy, ang batang nagmamay-ari ng mutya ng saging. May isang kwento ng pamilya noon na minsan ang naging kilala sa lupain ng Mindanao. Ito ay ang mga kalisong na nabibilang sa angkan ng mga mahuhusay na albularyo. Nariyan si Mang Elisto o mas kilalang Eli, ang ama ng 3 magkakapatid na lalaki. Si Kuya Kanor ang panganay, si Carlo ang pangalawa, at si Kaloy naman ang pinakabunso na tila naging dahilan ng pagkamatay ng kanilang ina. Dahil ng isilang ito ay nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak na siya nitong ikinamatay. Ang pangyayaring yun ang siyang dahilan kung bakit minsan ay habang lumalaki ang bunsong si Kaloy ay tila sa kanya isinisisi ang pagkawala ng ina. Isang bagay na hindi niya maunawaan noon dahil sa kanyang murang isipan at walang kakayahan na intindihin ang mga bagay-bagay kung bakit sila nagagalit sa kanya. Ngunit habang lumalaki siya, ay unti-unti niyang nauunawaan ng lahat ng sinasabi sa kanyang mga panunumbat. Kung bakit palaging mainit ang ulo sa kanya ng mga ito at kung bakit minsan ay nagagawa siyang saktan pisikal man o emosyonal. Sa halos araw-araw din na namumuhay sila at nag-aaral para may pagpatuloy ang nakagisnang gawain ng angkan, ay siya ang palaging tinutukso dahil sa pagiging lampa at mahina niya. Kahit kailan talaga napakabagal mo maglakad, Kaloy. Tingnan mo, magdidilim na. Niwala pa tayo sa kalahati ng paglalakbay natin. Kapag nainis kami ni Carlo baka iwan ka na lang namin dito. Bahala ka, madami pa namang aswang sa lugar na ito. Oo nga, iwan na natin yan, kuya. Hindi na talaga nagbago Mula noon hanggang ngayon Paasanin pa rin natin ang batang yan. Alam mo na kasing malayong paglalakbay na ginagawa natin, sobrang bagal mo pang maglakad. Isa pa, napakalampa mo. Ilang beses ka nang nadadapa Tinan mo yung mga sikot tuhod mo, napakarami ng sugat. Pasensya na po, kuya. Sa totoo niyan ginagawa ko naman po lahat para makasabay sa inyo Sadyang madali lang talaga ako mapagod at mahina ang tuhod ko. Ang sakit-sakit na nga po ng mga paa ko Kaya sana kahit konting pasensya po, mga kuya. Ay nako, hindi pwede ang ganyan sa angkan natin. Ang mga albularyo ay hindi pwedeng pabagal-bagal. Tayo ang magiging tagapagmana at inaasahan ng ating mga kalahi. Tapos, kilos mo lang di mo kayang baguhin. Ikaw talaga yung nagdadala ng kamalasan sa atin Ikaw na nga yung dahilan ng pagkamatay ng nanay natin. Tapos, ikaw pa din ang magiging pasanin sa buhay ni tatay. Mahiyaya ka nga. Kuya, hindi mo na kailangan sabihin sa kanya yun. Hindi niya pa yata alam na. Hindi niyo na po kailangan magbulungan. Naririnig ko naman kayo Matagal ko nang alam na ako ang dahilan ng pagkamatay ni nanay. Hindi naman po ako bingi para di marinig yung palagi niyong pinag-uusapan sa tuwing may nangyayaring masama sa pamilya Ako po yung malas. Ako yung mahina. Nasa akin na lahat ng mga katangiang hindi pasok sa inyong mga pamantayan Ano ka ba, Kaloy? Tumigil ka na nga dyan sa sinasabi mo. Huwag ka na nga magsalita. Hindi, kuya. Kailangan ko pong magsalita kasi kailangan nyo rin pong marinig yung nasa loob ko Gusto kong humingi ng tawad sa inyo kung ano man yung nagawa ko ng panahong yun. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit ako ang kailangan sisihin sa pagkamatay ni nanay? Ano bang mukhang ko nun? Ginusto ko ba yun? Ginusto ko bang walang makagis ng ina? Sinisigaw mo ba kami? Ano, lumalabang ka na? Sandali, ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Ang yabang mo Akala mo naman may pagmamalaki ka na. Talampa mong yan. Kung makasigaw ka, akala mo kung sino ka. Ano ba akala mo? Kaya ka namin pinagsasabihan na mahina dahil ganun lang yon? Hindi, Kaloy. Hindi ganun yon. Kung hindi, bakit? Totoo namang mahina ka Totoong pasanin ka. Lalo na ni Itay. Pero itong tatandaan mo, Kaloy. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa tabi mo kami. Paano kung isang araw wala kami ni Itay? Sinong tutulong sa'yo? Kailangan mong maging matapang, maging malakas para di ka mapahamak. Hindi ko naman talaga gusto to Hindi mo gusto ang ano, ha, Kaloy?
Hindi mo gusto na ituloy ang misyon natin? Opo. Kailangan ba talaga natin gawin to? Bakit yung ibang bata nakikita ko nag-aaral lang, naglalaro, samantalang tayo, lakad ng lakad at kung saan saan nakakarating. Hanap na hanap sa mga mutyang di ko naman alam kung bakit kailangan natin hanapin. Ano bang mapapala natin sa mga yan? Hindi ko maintindihan kuya eh. Ano bang pinaghahandaan natin? May kaaway ang angkan natin? O may gera bang magaganap kaya... Huwag ka mag-alala, Kaloy. Dahil lahat ng tanong mo ay tanong din namin ni kuya. Mas marami na kaming pinagdaanan kaysa sa iyo na mas bata. Pero kailangan natin magtiwala sa tatay. Kapag sinabi niyang aralin natin ang kaalamang natanggap, gawin natin. Siya ang mas nakakalam sa tama at mali. At kung para saan ang lahat ng ito. Sundin na lang natin ang sinasabi niya. Dahil mas alam niya kung bakit natin to ginagawa. Tama. Kaya wag na kayo masyado mareklamo, no? Wag na rin kayo magtanong o kokontra pa. Tara na. Nauubos na yung oras natin eh. Kailangan pa nating umakyat sa bundok na yon para sa mutya ng saging na ayon sa bulong-bulungan sa bayan minsan ang nakita sa tuktok. Maganda rin kayo. Gaya nung una baka mapasabak din tayo sa labanan dahil siguradong may nagbabantay sa mutyang yon. Nang sabihin niyo ng kanyang kuya ay walang nagawa si Kaloy kundi ang huminto na lamang sa pagluha at sumunod sa paglalakad ng mga kapatid. Tama rin ang kanyang turan, mula nang magkamalay siya sa gawaing albularyo ay palagi na siyang isinasama sa mga paglalakbay. Ginagawa nila yon sa tuwing may napapabalita na may mutya sa isang lugar. Ito na rin ang tila nagiging misyon nila dahil na rin sa kagustuhan ng ama na sila ay makakuha ng marami upang matawag silang mahusay na albularyo at antingero. Noong mga panahon kasi nila, ang may pinakamaraming mutya, anting-anting at iba pa ang siyang itinuturing na malakas sa buong angkan. Ngunit ang pagkuha ng mga ganoong bagay ay hindi nagiging madali. Gaya ng sabi ng panganay na si Kuya Kanor, ang bawat mutya o anting-anting ay binabantayan ng kakaibang nilalang. Maaaring engkanto, lamang lupa, aswang o kaya naman ay ermitanyo na nagbibigay pagsubok sa kanila bago makamit ang inaasam. Marami na silang paglalakbay at pagtatangkang pagkuha sa mga mutya. Ngunit iilan lamang dito ang may tuturing na tagumpay dahil karamihan natatalo sila at walang naiuuwi. Kung isa sa larawan naman ang katangian ng magkakapatid, si Kuya Kanor na panganay ang may tuturing na pinakamatapang sa kanila. Siguro bukod sa nakatatanda ay dapat talaga itong maging tila magandang halimbawa sa dalawa upang gaya niya lumakas din ang loob at tumapang ng mga kapatid. Samantala, si Carlo na pangalawa ay may tuturing ding matapang, ngunit hindi gaya ni Kuya Kanor, magaling lang ito sa salita ngunit sa gitna ng kagipitan o labanan ay duwag ito. Puro salita ngunit kulang naman sa gawa. Ang huli ay si Kaloy na pinakabunso ang talaga namang pinakamahina sa kanilang tatlo. Gaya ng unang salaysay, lampa ito at laging nadadapa. Hindi rin ito kayang ipagtanggol ang sarili dahil kung wala ang mga kapatid, malamang sa malamang ay ilang beses na itong napahamak o kaya naman ay matagal nang binawian ng buhay. Bukod dyan, dumagdag pa ang tila pressure sa kanilang mga balikat dahil nasa dugo nila ang pagiging mahusay na albularyo at ang ama ng tatlo. Si Mang Eli, ang pinaka-inaasahan noon sa buong baryo kaya naman hindi sila maaring mabigo sa palaging ipinapagawa ng ama. Kumbaga, kahihiyan kung sila ay makikitaan ng kahinaan. Isa pa, kapag nawala na ang amang si Mang Eli, isa sa kanila ang dapat na pumalit kaya bago mangyari yon, dapat sila ay masasabi ng handa upang hindi mapaya sa angkang kinabibilangan. Matapos ang halos 2 oras na lakaran, narating na nila ang itaas ng kabundukan kung saan natatanaw ang napakaraming puno ng mga saging at iba pa. Iba't ibang uri ng puno ng saging ang nakikita nila at hindi rin sila sigurado kung alin sa mga punong yon ang may mutya. Dahil
kinain na ng dilim ang buong paligid. Nagpasya ang magkakapatid na magpalipas muna ng gabi. Si Kuya Kanor ang naghanda ng kanilang matutulugan kasama na ang paggawa ng apoy upang hindi sila lamigin. Si Carlo naman ang naghanda ng kanilang makakain, mga nilagang kamote, saging at iba pa. Samantala, si Kaloy ang inutusang maghanap ng mga bulok at maliliit na sanga upang maging panggatong sa kanilang apoy. Etong Sulo, maghanap ka ng mga panggatong ha. Huwag ka lang masyadong lalayo sa kinalalagyan natin dahil mahirap ang maghanap ng nawawala sa gabi. Sumigaw ka, tawagin mo kami kung kailangan mo ng tulong. Maliwanag? Pero kuya, natatakot po ako eh. Baka pwede po na magpasama ko kay Kuya Carlo. May ginagawa ang kuya mo. Kapag sinaba mo siya, anong kakainin natin mamaya? Lagi ka pa namang gutom. Isa pa, ano bang laging bilin ni Tay Eli sa atin ha? Sumunod po sa nakakatanda. O ngayon, tatanungin kita. Sino mas matanda sa atin, Kaloy, ha? Kayo po ni Kuya Carlo. Pero wala naman po sa edad, hindi ba? Kapag sariling kaligtasan mo ang kailangang intindihin. Yang ka na naman, Kaloy eh. Nakikipagtalo ka na naman sa akin eh. Ba't ka matatakot para sa kaligtasan mo? Ano bang silbi ng mga itinuro sa atin, Itay, kung hindi mo gagamitin kung sakaling may panganib? Isa pa, hindi ba't sabi ko na sumigaw ka o tawagin kami kapag kailangan mo ng tulong? Sige na, baka abutin tayo ng umaga dahil sa pagdadahilan mo. Bilis na, Kaloy! Bilis na! Sige po, kuya. Gaya ng laging nangyayari, walang magawa si Kaloy kundi sundin ang kuya niyang mas nakatatanda sa kanya. Gamit ang sulo, matyaga siyang naghanap ng mga bulok at tuyong sanga na magsisilbi nilang panggatong. May iilan siyang napupulot pero hindi ganun karami. Sa takot na baka pagalitan siya ng kanyang mga kuya, panandalian siyang lumayo upang mas makahanap ng mas marami pa. Ilang minuto nang makarami-rami na, naisipan niyang lumingon kung nasaan ang kanyang mga kuya. Ngunit kadiliman lamang ang kanyang nakikita. Hindi na niya matanaw ang apoy na binuo ng kanyang kuya. Hindi na niya matanaw ang apoy na binuo ng kanyang Kuya Kanor. Na mga sandaling yun, ang kinalalagyan niya lamang ang maliwanag dahil sa hawak na sulo. Ilang akbang pa ang ginawa niya at nang makumpirmang napalayo nga siya at naligaw, ay unti-unti siyang nakaramdam ng kaba at takot. Mas lalo pang nakaramdam siya ng takot nang marinig ang kakaibang kaluskos mula sa kung saan. Agad siyang napasigaw ng wala sa oras. Kuya Kanor! Kuya Carlo! Ngunit walang tumugon sa kanyang mga tawag. Kuya, sumagot po kayo! Naligaw na ako! Pakiusap sumagot kayo, kuya! Kuya Kanor! Ngunit makalipas ang halos 10 minuto ay wala pa rin tumutugon na boses. Na mga sandaling yon ay napaluha na si Kaloy dahil sa labis na takot. Naglakad siya ng mabilis at inilawan ng bawat madadaanan, ngunit pawang mga puno lamang ng saging ang kanyang nakikita at natatanaw. Lalo siyang kinabahan at natakot nang humampas pa ang malamig na simoy ng hangin na muntik nang magpapatay sa sulong hawak-hawak niya. Dahil doon, nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Napamasid siya sa kawalan at sadyang nilalamon ng nakabibinging katahimikan ng buong paligid. Hahakbang na sana siya upang magpatuloy sa paglalakad, ngunit nakarinig siya ulit ng mga kaluskos na nagmumula sa kanyang likuran. Dahil doon, napalunok siya ng laway habang unti-unting nililingon ito. Hindi ka aswang, hindi ka engkanto, hindi ka multo. Napasigaw si Kaloy at nabitiwan ng mga hawak na sanga dahil sa pagkagulat nang tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na sobrang kulubot na ang balat. Puti na ang mga buhok at nakayuko. Puti na ang mga buhok at nakayuko na rin na tila kuba. May hawak yung sanga na nagsisilbi nitong tungkod. Sino po kayo? Anong ginagawa niyo rito sa tuktok ng sagingan? Gaya ko ba'y narito kayong tatlo para sa mutya ng saging?
Teka, bago ko po kayo sagutin, bakit alam mong tatlo kaming narito? Saka, bakit alam mo yung tungkol sa mutya? Albularyo ka din ba o isang ermitanyo na bantay ng mutya ng saging? Kanina ko pa naririnig na isinisigaw mo ang pangalan ng dalawang lalaki, Kuya Kanor at Larlo, hindi ba? Napakamot sa ulo si Kaloy dahil sa tinurang yun na matanda. Saka, totoo bang albularyo ka? Ilang taon ka na ba? 12? 13? Napakabata mo pa para ituring ang sarili mo na isang albularyo. Hindi pa naman po ko ganap na albularyo. Pero kami sinasanay na at may kaalaman na tungkol sa ganong gawain. Pero hindi niyo pa po sinasagot yung tanong ko eh. Sino po ba kayo? Kilala ko sa maraming pangalan. Ngunit estranghero ako sa taong hindi ko lubos na kakilala kagaya mo. Hindi ko po maintindihan yung sinabi niyo. Narito ba kayo para sa mutya? Opo, nandito kami para kunin ang mutya ng saging. Saka hindi po ako 13, 15 anyos na po ko. Bata ka pa rin. Kaya pala. Anong kaya pala? Teka lolo, naliligaw po kasi ako eh. Hindi ko na makita kung nasaan sila kuya. Baka po pwedeng matulungan niyo ako. Hindi ka naligaw. Sadyang iniligaw ka. Alam mo na kung sino o ano ang may gawa nun. Sinadyang iligaw? Nino po? Halika, lumapit ka't ibubulong ko. Baka marinig kasi tayo ng mga nilalang na tinutukoy ko. Inilapit ng binatilyo ang kanyang tenga sa matanda at pinakinggang mabuti ang ibinulong nito. Kabunan. Nang marinig ni Kaloy ang katagang ibinulong ng matandang lalaki, napaatras siya at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Kung hindi siya nagkakamali, ang isang gabunan ay isang uri ng aswang na mababagsik at nabibilang sa matataas na uri. Bukod sa sadyang malalakas sa mga nilalang na yon, ay may kakayahan din ng mga ito na wala sa ibang uri ng aswang. Kaya nilang magbago ng anyo anumang oras nilang gustuhin. Kaya nilang gayahin ang baboy ramo, lobo, aso at iba pa na mula sa pinakamaamo hanggang sa pinakamabangis na hayop. Bukod doon, kaya rin nilang manakit at maging halimaw kahit sikat pa ang haring araw. Sila ang mga aswang na hindi nakakalipad at kumakain ng tao minsan sa isang taon. Ang mga gabunan din ang itinuturing sa kanilang lupain na malakas at nakakatakot na kalaban ng tulad nilang may lahing albularyo o antingero. Hindi pa po ko nakakita ng maski isang gabunan. Sabi ng tatay ko, ilang dekada na ang nakakaraan eh. Napatahimik na sila ng mga mahusay na albularyo noon eh, na mula sa lahi namin. Kaya parang imposible na meron pang natira sa kanila. Ngunit biglang natahimik din si Kaloy na maaari din naman talagang posible na may nakaligtas sa digmaan nangyari noon. At isa pa ay totoo namang misteryoso ang pagkaligaw niya. Hindi lang isa ang naritong gabunan, bata. Madami silang nakamasid at binabantayan ng mutya. Binabantayan po? Pero bakit? Anong gagawin naman nila sa mutya ng saging? Kaya ba nilang hawakan ng bagay na yon? Napakamot na lang ng ulo ang matanda sa dami ng tanong ni Kaloy. Para itong isang batang paslit na nangungulit sa kanyang lolo at panayang tanong sa kanyang mga nakikitang bagay. Ngunit imbis na mainis ay sinagot na lamang siya ng matanda na puno ng pasensya. Hindi ko rin alam ang sagot sa mga tanong mong yan, iho. Kaya babalaan na lamang kita. Hanggat may oras pa ay bumaba na kayo ng bundok na ito at wag nang bumalik pa. Hindi kayo ligtas dito. Mga bata lamang kayo. Hindi nyo kakayaning labanan ng mga mababangis na gabunan. Maraming gabunan dito. Bakit kayo po? Hindi kayo aalis o tatakas para makaligtas mula sa kanila? Ang totoo nagdadalawang isip pa ako kung itutuloy ko o hindi yung pagkuha. Hindi ko rin kasi kabisado ang kapangyarihang taglay ng mga gabunan. Ako man nangangamba sa buhay ko.
Kung gayon, kailangan ko na makabalik sa mga kapatid ko. Ayaw ko mapahamak ni isa man sa amin. Maski naman naging malupit sila sa akin mula nung bata pa ako, mahal na mahal ko pa rin sila. Sasabihin ko umuwi na kami dahil merong mga malalakas na kalaban. Tama. Kumbinsin mo sila, iho. Bilisan mo. Tumatakbo ang oras. Bubulong ako ng orasyon para maalis ang pagkaligaw sa iyo. Magtungo ka sa kaliwang direksyon. Naroon ang mga kapatid mo. Sige po. Maraming salamat po. Nang tumalikod sa matandang lalaki si Kaloy, napansin niyang nagbago ang daan. Nang muli niyang ibaling ang tingin sa isa upang magpakita ng tuwa, wala na ito roon. Napabuntong hininga siya bago muling pulutin ng mga nabitiwang panggatong at bumalik sa kanyang mga kuya. 5 minuto lamang ay natanunan niya ang lugar na may apoy kaya't alam niyang naroon ang kanyang 2 kuya. Nang makarating, agad niyang ibinaba ang panggatong at hindi na nagdalawang isip pa na sabihin ang ipinagbilin sa kanya na matandang nakausap. Kuya, kailangan na po natin makalis sa lugar na ito ngayon din. Ang pagkuha sa mutya, wag na po natin ituloy. Delikado. Anong sinasabi mo, Kaloy? Malamang, naduduwag na naman yan, kuya. Anong duwag? Hindi ba't sa ating 3 ikaw ang pinaka? Oy, tinatanong kita, Kaloy. Anong sinasabi mo na kailangan na nating umalis dito? Wag na po natin kunin ang mutya, delikado. Hindi pwede, Kaloy. Alam mo kabilin-bilinan sa atin ni tatay na kailangan nating makuhang mutya. Kung ano man yung kinatatakutan mo, wala akong pakialam. Wala sangka natin ang mahina at duwag. Aharapin ko kung ano mang pagsubok ang pwedeng ibigay ng mutya. Basta makuha lang natin yon. Pero kuya, kung natatakot ka, umalis ka na. Umuwi ka na. Pakinggan niyo muna ako, kuya. Bago kayo magsabi ng masasakit na mga salita. Para naman sa atin to Huwag na tayong tumuloy dahil... Tumigil ka na nga sa kalokohan mo. Pinakuha ka lang ng panggatong Nag-aasang bata ka na naman. Kuya, may mga gabunang nakabantay sa mutya. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani sa 3 magkakapatid. Ngunit bigla ring natapos yun nang biglang humalakhak ng napakalakas ang 2 nakakatanda. Pinagtawanan nila ang sinabing yon ni Kaloy. Dahil determinadong pakinggan siya ng mga yon at makumbinsin niya ang mga ito, ay muli nitong inulit ang kanyang sinabi. Nagsasabi ako ng totoo, mga kuya. Hindi po ako nagbibiro. Bakit kayo tumatawa? Paano hindi kami matatawa? Gabunan ang paulit-ulit mong dinadahilan. Nakikinig ka ba sa angka natin? Matagal na natin silang natalo, Kaloy. Matagal na silang nanahimik o marahil nga wala na sa lugar natin. Saka, saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo? Kaya ka ba nawala na matagal dahil nag-iisip ka ng idadahilan para umuwi na tayo? Dahil ang totoo, ulitin ko takot ka lang, Kaloy. Takot ka! Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Isang albularyo din na nagsabi sa akin noon na mas nauna sa atin na magpunta rito. Nakita ko sa mga mata niya na nagsasabi siya ng totoo Sa totoo nga niyan, naligaw talaga ako kanina dahil sa kagagawa ng isang gabunan at siya ang tumulong para makabalik ako sa inyo. Para masabi kong impormasyon na to. Nakakatawa ka talaga, Kaloy. Albularyo, sa gitna ng madilim na sagingan. Nako, malay mo. Gabunan na yung nakita mo at nagpapanggap lang. Nauto ka naman. Huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong kwento, Kaloy. Bilang nakatatanda sa ating 3, ako na nagsasabi sa iyong wala na mga gabunan sa lugar natin. Huwag ka na mag-ilusyon o mag-isip ng kung ano-ano. Natatakot ka lang kaya mo iniisip at nasasabi ang mga bagay na yan Kung nagsasabi ka man ng totoo, ano pa ang silbi ng mga kakayahan at kaalaman natin? Kung may mga aswang man, kayang-kaya natin silang labanan. Sa dami ng nakaharap natin, ngayon pa ba tayo matatakot? Pero iba ang mga gabunan, Kuya Kanor. Alam mong hindi natin sila kaya dahil... Uulitin ko, Kaloy Pwede ka nang umuwi kung gusto mo. Hindi ko kailangan ng isang dog dito. Baka mamaya ikaw pa yung maging dahilan ng pagkatalo namin kung sakaling magkagulo dito. Sige na, umuwi ka na lang. Duwag! Hindi ako aalis nang hindi ko kayo kasama. Naku, bahala ka na nga sa buhay mo. Ang gulo-gulo mo. Umain ka na dyan.
Ang tagal-tagal mong bumalik, nakaluto na't lahat-lahat eh. Kayo po Kuya Carlo, kumain ka na? Tapos na kami kanina pa no, sa'yo na yan. Pakabusog ka, para may lakas ka mamaya, baka gutom lang yan. Nagdesisyon ng dalawang kuya niya na manatili sa lugar na yon at hintayin ang pagbaba ng mutya ng saging. Walang nagawa si Kaloy kundi ang manatili na din dahil hindi niya kayang iwanan ang mga ito. Hindi niya kakayanin kung may mangyari sa kanila. Pinagtibay na lamang niya ang loob sa kung sakali mang may lumusob sa kanila ay nakahanda siya upang makatulong at hindi maging isang pabigat. Nang matapos siyang kumain ay nahimlay na ang kanyang mga kuya. Siya naman ay didalawin ng antok dahil sa labis na pag-aalala. Patingin-tingin siya sa paligid at nakikiramdam. Ayaw niyang makatulog dahil baka sa oras na mangyari yon ay doon sila salakayin ng mga gabunan. Upang di makatulog ay lumapit siya sa apoy at may inilabas sa kanyang bulsa. Isa yung maliit na libreto ng mga anting-anting. Isang maliit na libro kung saan may mga nakasulat na mga orasyon at mga pagpapakilala ng mga mutya. Binasa niya ang impormasyon tungkol sa mutya na sadya. Ayon sa mga nakasulat, ang mutyang ito ay gaya rin ng iba pang mga mutya pagdating sa pagbibigay ng kakaibang kakayahan. Ang sino mang nagtataglay nito ay magkakaroon ng pambihirang liksi, lakas at tibay ng pangangatawan, talino at proteksyon. Habang nagbabasa ay unti-unting nailalagay sa isip niya kung ano ang maaari niyang taglayin oras na makuha niya ang mutya. Kung makukuha ko ang mutya, siguradong hindi na nila ako sasabihang mahina o kaya naman lampa. Pero paano ba makukuha ang mutya ng saging? Teka, saan ba yun nakasulat? Ipinagpatuloy nga ni Kaloy ang pagbabasa. Ayon sa mga sumusunod na impormasyon, ang naturang mutya ay maaring makuha kapag maliwanag at bilog na ang buwan. Sandaling tumanaw si Kaloy sa kalangitan ngunit hindi pa bilog ang buwan. Sa pagpapatuloy niya ng pagbabasa, isang paraan pa ang pwede nilang gawin. Ayon sa nakasulat, may ibang mutya ng saging ang hindi na nangangailangan ng maliwanag at bilog na buwan. May ilan daw sa mga mutya ang mailap ngunit sa madilim na kapaligiran mapagmamasdan. Ito ay taliwa sa unang nabasa ni Kaloy. Magkaibang paraan pero parehong mutya ng saging ang tinutukoy. Malakas niyang binasa ang mga susunod na nakasulat. Sa madilim na kapaligiran ay isang nagliliwanag na bagay sa dulo ng puso ang matatanaw. Ito ay tila liwanag na kulay ginto at maaasam lamang ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsalo gamit ang bibig. Ang sino mang gagamit ng ibang parte ng katawan gaya ng kamay at iba pa ay hindi magtatamo ng gantimpala. Sa pagbagsak ng mutya at marami ang nakaabang, kaya naman ang matinding pag-iingat ang labis na kailangan. Kung maunahan man ay kailangan mong makipagsagupaan upang tunay na maasam ang kapangyarihan. Nang mabasa ni Kaloy ang huling mga kataga, muli siyang napabuntong hininga dahil likas na matatakotin at mahina. Pakiramdam niya at iniisip na hindi talaga siya magtatagumpay lalo na ang tulad niya. Pero sa kabilang banda, sinasabi ng utak niya na kailangan niyang mauna sa mutya upang mapatunayan na sa wakas ang kanyang sarili. Isinara niya ang maliit na libro at tumayo mula sa kinauupuan. Sandali niyang pinagmasdan ng mga kapatid at nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ng mga yon. Ilang sandali, pumikit siya at nanalangin sa napakaraming santo na gabayan siya sa pagtuklas na gagawin niya. Matapos, kinuha niya muli ang sulo at inapoyan yon. Pasensya na mga kuya. Gagawin ko to hindi lamang upang patunayan ang sarili ko sa inyo, kundi upang ilayo na rin kayo sa panganib. Ano man ang mangyari sa akin, ang mahalaga ako lang ang masasaktan at wala ng iba pa. Nang sabihin yon, sinimulan na nga ni Kaloy ang maglakad patungo sa gitna ng kagubatan na puro puno lamang ng saging ang matatagpuan.
Ayon sa kanya mga nabasa, ang bunga ng saging na may mutya ay iba sa mga pangkaraniwang bunga. Ito ay mas mahaba, baluktot, at ang pusong nasa dulo ay nakayuko. Sana tama ang iniisip niya na ang ikalawang paraan ang makikita niya at matutuklasan, hindi ang nalabas lamang kapag kabilugan ng buwan. Makilipas ang ilang minuto, isang maliwanag na bagay ang natatanaw niya sa hindi kalayuan. Nang ilang metro na lang, nakaramdam siya ng tuwa dahil mukhang yun na nga ang hinahanap nila. Ang mutya ng saging. Doon, napagmasdan niya ang hitik at dikit-dikit na mga bunga na nasa dulo. May natitira pang puso ng saging. Nakayuko rin ang naturang bunga at puso at sa pinakadulo, nagliliwanag yun ng tila ginto at may maliit na parang mga alitaptap ang nagpapaikot-ikot doon. Yan na nga yung mutya ng saging. Huwag kang magsaya, bata. Gaya mo, kanina pa namin hinahanap ang mutya ng saging. Ang patakaran nga lang namin kung sino ang unang makakita, sa kanya ang mutya. Biglang natigilan ng binatilyo nang marinig ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Bigla rin niyang naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin at ang tila ba mga matang nakatingin sa kanya. Sino ka? Bakit hindi ka tumingin sa likuran mo, bata? Dahan-dahang nilingon ni Kaloy kung saan ang gagaling ang boses na yon. Laking gulat niya nang makita ang isang nilalang na di niya gustong makita. Nang mapagmasdan ng nilalang, tumulo mula sa mga mata niya ang sariwang luha. Hindi dahil sa hinagpis kundi sa labis na takot. Nang ngumiti ang nilalang na may pulang mga mata, halos kainin ng lupa si Kaloy. Nang hina siya dahil sa panginginig ng kanyang mga tuhod at kalamnan. Ang anyo nito ay may katawang tulad ng sa tao pero ang ulo ay kamukha ng isang mabangis na oso. Ikaw ba'y isang gabunan? Ha! Mukhang matalino ka, bata. May alam ka ba tungkol sa amin? Mula sa kadiliman ng lugar na yon ay lumabas ang ilan pang mga gabunan na aswang. At tulad ng naunang nakita ay meron din ang mga ito ng mababangis na anyo. Teka, natatakot ka ba sa amin? Bakit nanginginig ka? Tangkang lalapitan siya ng gabunan ay biglang sumigaw ang binatilyo. Kuya Kanor! Kuya Carlo! Tulong! Kasunod ng malakas na sigaw na yon ay sinubukan tumakas ni Kaloy. Nagsimula siyang maglakad na mabilis. Ngunit naririnig pa rin niya ang mga kaluskos sa kanyang likuran. Sa bawat takbang na kanyang ginagawa, ang mga tunog ay tila lumalapit. Nang siya'y lumingon, nakita niya ang isang malagim na anyo. Isang matandang babae na may pulang mga mata at matutulis na mga kuko. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok at ang kanyang katawan ay baluktot at tila ba walang mga buto. Hindi na nagdalawang isip si Kaloy at siya'y tumakbo papalayo. Ngunit sa bawat liko niya naroon ang aswang. Biglang may tumalon mula sa isang mataas na sanga ng puno. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating ibon. Ang kanyang mga pakpak ay kasing itim ng gabi at ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Natagpuan ni Kaloy ang kanyang sarili na napapalibutan na ng mga aswang. Bawat isa ay may iba't ibang anyo. May isang malaking aso na may mga matutulis na pangil. Isang baboy na may mga kukunang leon. At isang ahas na may mukha ng tao. Lahat sila'y naglalaway at nakatingin sa kanya na tila ba siya ang kanilang magiging hapunan. Biglang lumapit ang isa sa kanila. Nang gumanga ito, ay kitang-kita ni Kaloy na mayroon itong matalim ng ngipin at mahabang dila na dumampi pa ng bagya sa mukha ng binatilyo. Akala ni Kaloy ay kakainin siya ng gabunan. Kinain na siya ng sobrang takot at di na niya namalaya na nawalan na siya ng ulirat. Ngunit bago siya tuluyang nawala ng malay, ay narinig pa niya ang malalakas na tawanan ng mga ito. Samantala, sa kabilang banda, sa isang malaking puno ng saging ay naroon ang matandang lalaki na nakakubli at nagmamasid. Ito yung matanda na kanina lamang ay nakausap ni Kaloy. Nang masaksihan lahat
dali-dali itong umalis upang ipaalam sa mga kapatid ng bata ang nangyari. Nadatnan niyang masarap na natutulog ang mga ito. Humihilig pa nga ang isa. Hinampas nito ng dala niyang basto ng dalawa. Gulat na gulat sila nang makita ang matanda sa kanilang harapan. Mabilis silang tumayo dahil sa takot na rin sa biglang pagsulpot nito. Sino ka? Anong ginagawa mo? Hindi na mahalagang malaman kung sino ako. Kung may binabala ka sa amin tanda, huwag mo nang ituloy. Hindi mo kami kilala. Baka gusto mong patulang kita at tumigil ka. Nagpunta ako rito para sabihin sa inyong nasa kapahamakan ng kapatid ninyo. Nakita kong kinuha siya ng mga gabunan at kung ako sa inyo, magmadali kayo. Kung hindi ay baka maging pagkain siya ng mga aswang na yon. Ano? Kuya, wala nga dito si Kaloy. Talaga namang bata yun, oh. Napakapasaway. Saan nagpunta yun? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Kinuha nga siya ng mga gabunan. Kung ganon, nasaan na sila? Saan namin makikita ang kapatid ko? Pinalaan na kayo ng bunso niyong kapatid tungkol sa kanila. Ngayon, ito na ang pagkakataong hinihintay ninyo dahil bukod sa mga gabunan, naroon din ang mutya ng saging na ipinunta nyo rito. Diretso inyo ang kanang direksyon at doon, matatanaw nyo ang mga hinahanap ninyo. Ngunit, isang bagay ang ibibilin ko. May mga bagay na sa gitna ng kamatayan ay kailangan pumili. Ang dugong nananalaytay sa inyo o ang bagay na pinapangarap ninyo. Sana piliin nyo kung alin sa dalawa ang lamang at tama para sa inyo. Ang labo mong kausap. Halika na, Carlo. Kailangan natin iligtas ang pasaway na batang yon. Oo, kuya. Umanda sa akin yon. Malilintikan talaga yun sa akin. Mabilis pa nga sa 4:00 ang pagtakbong ginawa ni Canor at Carlo upang puntahan ang bunso nilang kapatid na si Kaloy. Sinunod nila ang sinabi ng matanda. Tinungo nila ang direksyon kung saan sila liliko at doon nga nila nakita ang kanilang kapatid na nakatali sa isang puno ng saging. Ngunit bago pa man sila nakalapit, ay napatingala sila sa nagliliwanag na bagay mula sa puno ng saging na yon. Nagkatinginan ng dalawa. Kuya Kanor, hindi kaya yan yung mutya? Wala nang iba, Carlo. Yan na nga yun. Grabe, napakaganda niya. Sa wakas, nakita na rin natin. Ang atensyon nila ay tila nabatubalani na sa mutya at saglitan nakalimutan ng kalagayan ng kapatid. Naagaw lamang ang kanilang pansin nang marinig nila ang pag-ungol nito. Nakabusal din pala ang bibig nito kaya hindi nito magawang magsalita. Nagpupumiglas ito ngunit hindi siya makawala sa pagkakatali. Mula sa mga sulong hawak-hawak na nagbibigay ng liwanag, nakita nila ang ekspresyon ng bunsong kapatid na tila sinasabing huwag silang lalapit. Tinutuba na silang may kapahamakang naghihintay sa kanila. Lalakad na sana si Carlo ngunit pinigilan siya ni Canor at sinabing maghanda. Sandali. Maging mapagmatsyag ka muna, Carlo. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos ng kilos. Ha? Bakit kuya? Naalala mo yung sinabi ng matanda kanina? Kinuha ng gabunan ng kapatid natin. Posibleng nandito sila. Kaya kailangan natin maghanda. Yung patalim, ilabas mo. Ay, oo nga pala no. Nakalimutan ko. Kinakabahan ako. Ngayon lang ay may napansin akong nakatingin sa atin eh. Hindi isa. Marami silang nag-aabang. Ibig sabihin, nagsasabi pala ng totoo si Kaloy. Mukhang may mga gabunan ngang nagbabantay sa mutya. Mula sa likod ng nagtataasang puno ng saging, naglabasa ng mga nakakatakot na nilalang. Pulang-pula ang mga mata ng mga iyon. May matutulis na mga ngipin at kuko, kasabay ng mga katawang may mahabang balahibo. Ang iba ay naglalaway at ang iba naman ay naglalabasa ng mahabang dila. Nang mga sandaling yon, sa unang pagkakataon ay naramdaman nila ang salitang takot na palaging nararamdaman ng bunso nilang kapatid. Carlo, alisin mo sa pagkakagapos si Kaloy. Ako nang bahala sa mga ito. Bilisan mo! Kilos! Sa paghakbang ng magkapatid ay siya namang pagsugod ng mga aswang na gabunan. Ang bawat lalapit ay isa-isang sinasaksak at sinusugatan ni Canor, gamit ang patalim na minana niya pa mula sa kanilang lolo na albularyo. Mahusay sa pakikipaglaban gamit ang lakas ang binatang si Canor.
samantalang bilis at liksi naman ng kay Carlo, na maski hinaharangan siya ng mga aswang ay nagawa nitong lumusot at malapitan ng bunso. Gamit ang sariling patalim, agad nitong inalis sa pagkakatali ang isa. Nang maalis, nakita ni Kaloy ang pagsugod ng mga aswang kaya't mabilis nitong tinulak ang kanyang kuya. Nasubsob sa lupa si Carlo. Si Kaloy ang sumangga sa sunod-sunod na pagsugod sa kanya ng aswang. Pinagkakalmot nila ang murang katawan nito. Nagkaroon siya ng malalalim na sugat. Kahit na ganoon, pinilit niyang lumaban. Kinuha niya ang sarili niyang patalim na nasa bewang at gamit ang lakas, pinagsasaksak niya ang bawat lalapit. Nang makita ni Carlo na nahihirapan na ito, mabilis siyang bumangon at sinipa ang mga aswang na nananakit sa kanyang bunsong kapatid. Lumayo ang mga aswang. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon para magkalapit na tatlo. Nagtalikuran sila at kitang-kita nila na napapalibutan na sila ng maraming gabunan. Ano tong ginawa mo, Kaloy? Sinubukan ko lang namang hanapin ang mutya eh. Ginawa ko yun dahil ayoko kayo mapahamak. At anong tawag mo sa nangyayari ngayon? Hindi ko naman po alam na ganito mangyayari. At saka, teka, paano nyo nalaman na nandito ko? Hindi na mahalaga yung Kaloy. Dalawa na lang ang pagpipilian natin. Una, labanan sila hanggang sa makalayo at makatakas tayo. O ikalawa, labanan sila at unaan sa pagkuha ng mutya at saka tayo tatakas kung may pagkakataon. Mahalaga pa ba ngayon ang mutya, kuya? Mas pipiliin kong makatakas tayo kaysa sa habulin pa ang bagay na yan na maaari naman nating ikamatay. Hindi ko alam, Kaloy, pero kung ano man ang maging desisyon yung dalawa, yun ang susundin ko. Alam kong mahalaga ang kaligtasan natin pero ayaw ko ring umuwi tayong luhaan at magmukhang kahiyahiya sa ating angkan. Sa palagay nyo ba patatakasin ba tayo ng mga ito? Kahit hindi natin kunin ang mutya, kung hindi tayo lalaban, papatay nila tayo. Hindi tayo magdidesisyon at pipili kung mabubuhay o mamamatay tayo ngayong gabi. Ngayon lang tayo makakarap ng gabunan, pero dapat ibigay natin ang lahat na makakaya natin para makaligtas dito. Tama ka, Carlo. Sige. Kailangan nating lumaban. Kailangan natin makabalik ng buhay sa ating ama. Kuya, natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Magsasalita pa sanang muli ang pinakamatanda sa magkakapatid, ngunit hindi natuloy na magsisugod muli ang mga aswang na gabunan. Sa pagkakataong yon, isang gabunan ang naging baboy ramo na sobrang laki at tumalon papunta sa kanila. Dahil doon, napasigaw ang tatlo at muling nagkahiwa-hiwalay. Gaya ng una, lumaban ng buong tapang si Canor. Si Carlo naman, nang papalapit na ang mga aswang ay parang bata itong nagtatatakbo. Samantala, si Kaloy halos maihisa sa lawal na maging isang malaking aso ang kaharap na gabunan. Maawa kayo sa amin, pakiusap. Kunin nyo na lang yung mutya, huwag lang ang buhay namin. Napatras man at nanginginig, nakahawak pa rin siya sa patalim at nakahanda niya itong gamitin kung sakaling sugurin siya ng malaking aso. Labis siyang ginagapi ng takot lalo na't gumagawa ito ng nakakatakot na pag-atungal. Sa loob ng halos 5 minuto ay nagpatuloy ang labanan sa pagitan nilang magkakapatid laban sa mga aswang na gabunan. Ilang sandali, nasakal si Kaloy ng isa sa mga yon at inihagi sa puno ng saging kung nasaan ang mutya. Sa lakas ng pagkakahagis ay tila ba nabalian ang likod niyang tumama sa katawan ng puno. Doon halos mapapikit siya mula sa sakit na nararamdaman. Nang iangat niya ang kanyang ulo, kitang-kita ng dalawang mga mata niya kung paanong pagpapapaslangin ng 3 gabunan ng ikalawa niyang kuya na si Carlo. Nang mawalan yon ng lakas, iniangat ito ng isang gabunan at pinutulan ng ulo. Kuya Carlo! Nang ibaling niya naman ang tingin sa harap, nakita niya ang papalapit na gabunan. Nakahanda na ang matulis nitong mga kuko at ngipin upang siya ay paslangin. Ngunit bago makalapit ay nakita niya ang pagsulpot ng kuyang si Canor at pinaslang nito ang aswang. Nang makalapit sa kanya, kinuha nito ang kanyang kamay upang alalayan sana, ngunit napakaraming gabunan ang biglang humila rito. Nabitiwan ng kanyang kuyang patalim kaya wala yung naging laban sa mga aswang.
Doon, mula sa hindi kalayuan, ay kitang-kita niya rin kung paano paslangin ang nakakatanda niyang kapatid na si Kanor. Sa huli, binutas ng isa sa mga gabunan ng tiyan nito at nang makuha ang lamang loob, nilantakan yun kasama ng iba pang mga aswang. Mawalang iya kayo! Papatayin ko kayo, mga gabunan! Sa galit, nanginginig na gumapang si Kaloy at kinuha ang patalim ng kanyang kuya. Ngunit napahinto rin siya nang papalapit na ang mga gabunan. Ang lahat ng mga yun ay galit na galit din. Mas lalong namula ang mga mata at naglabasa ng matatalim ng ngipin kasabay ng pagtulo ng malagkit na laway. At pagwagayway ng mahahabang dila. Ilang segundo nakaramdam ng tila paglindol si Kaloy at nang tumingala siya, nakita niyang nasa harap pala niya ang nagliliwanag na puso ng saging kung nasaan ang mutya. Nang makita yun ng ibang mga gabunan, tila mga galit silang hayop na nagsitakbuhan papalapit sa naturang mutya. Si Kaloy naman, isa lang ang naiisip, ang maunahan ng mga gabunan sa mutyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Itinukod niya ang mga kamay at gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang sarili upang tuluyang makatayo. Nang mahulog ang mutya ng saging mula sa puso nito, sakto yung pumasok sa bibig ni Kaloy, bago pa man makuha at mahawakan ng mabalahibong kamay ng mga aswang. Kung pagmamasdan, tila nagliwanag pa sa kulay ginto ang bibig ni Kaloy bago yun mawala at muling tuluyang kainin ng dilim ang paligid. Nang malunok ito ng bata at bumagsak sa kinatatayuan, tuluyan siyang nawalan ng ulirat. Sa galit ng mga gabunan, sabay-sabay silang nagsitalunan at inilabas ang matatalim nilang mga kuko upang paslangin si Kaloy. Ngunit lahat sila ay nagtalsikan ng humampas ang isang piraso ng sanga sa kanila. Nang makabangon at makatayo, pinagmasdan nila kung kanino nang galing yon. Mula sa matandang lalaki. Bago pa man makaganti ang mga gabunan, biglang nawala ang matanda kasama ng walang malay na si Kaloy. Pagsapit ng umaga, nang magmulat ng mga mata ang batang si Kaloy, ay napagmasdan niya sa tabi ang bangkay ng kanyang mga kuya na sina Kanor at Carlo. Dahil doon, napahagulgul siya at naramdamang muli ang sakit, lalo na nang maalala ang mga senaryo kung paano napaslang ang mga ito. Ilang sandali, isang pamilyar na tao rin ang natanaw niyang nakatayo malapit sa kanya. Ikaw ba ang nagligtas sa akin mula sa mga gabunan? Oo, ako nga, iho. Bakit huli ka na nang dumating? Bakit hindi mo kami tinulungan ng sugurin kami ng mga gabunan? Kasi kung hindi mo naman talaga gagawin yun, bakit mo pa ako iniligtas? Bakit? Bakit? Unang-una, binabati kita dahil ikaw ang matagumpay na nakakuha ng inaasam na mutya ng saging. Ikalawa, Hindi yan ang tanong ko! Ang sabi ko, bakit hindi mo kami tinulungan sa gitna ng labang yon? Gayong may kakayahan ka naman pala! Bakit? Bakit hinintay mo pang mamatay ang dalawang kuya ko? dahil hindi ako tumutulong sa mga estrangherong hindi ko kilala, iho. Yun ang sarili kong prinsipyo na kailanman ay hindi maaring questionin ninuman, lalong-lalo ka na isang bata at walang alam sa pag-aalbularyo. Siguro nga. Oo, bata ko. Pero alam ko ang tama at mali. Alam ko kung ano ang dapat na maging prinsipyo ng isang albularyo. Mula nang isilang ako hanggang sa lumaki, ang laging tinuturo sa amin, ang mga albularyo ay matatapang at handang tumulong sa kahit na sino. Kaya uulitin ko ang tanong, bakit hindi mo kami tinulungan? Bakit sa huli, iniligtas mo pa ako? Nasaan ang prinsipyong sinasabi mo? Nasaan? Sige, sasabihin ko na ang totoo, iho. Total, hindi na rin naman may babalik ang mga mahalagang tao na nawala sa iyo. Tama ka naman at tama ang mga aral na natanggap mo. Layunin nga ng angkan natin ang maging matapang at matulungin. Ngunit hindi gaya ng mga nagpalaki sa iyo. Ako ang albularyong nakalimutan na ng lahat dahil sa paghahangad ng mas mataas at dahil na rin sa isang pangyayari sa nakaraan.
Tama ang narinig mo. Mas naghahangad pa ako ng mas mataas at gaya ng ambisyon ng mga kapatid mo, gusto ko ring makuha ang mutya ng saging. Alam kong makakasagupan niyo mga gabunan at tinayaan kong mangyari yon. Dahil akala ko ay matatalo niyo sila. Sabi mo kasi lumaki kayo sa pagsasanay at kaalaman kaya't inaasahan kong magtatagumpay kayo. Ang iniisip ko habang nakikipaglabang kayo kapag malapit nyo nang makuha ang mutya ay saka ko ito aagawin. Alam kong alam mo ang nasa isip ko dahil naiisip mo na rin yon, hindi ba? Ama ka, naisip ko yan pero hindi ako katulad mo. Hindi ka bagay magmay-ari ng mutya ng saging dahil wala kang puso. Wala akong puso. Anong tawag mo sa ginawa kong pagliligtas sa iyo at sa pagkuha ko sa bangkay ng mga kapatid mo? Sana, tinulungan mo man lang kami bago mapatay ang kapatid ko. Sana buhay pa sila. Kasama ko pa sana sila ngayon. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari, bata. Sige, gusto mo pasalamatan kita sa pagliligtas mo sa akin? Pinilit umupo ni Kaloy at tumingin siya sa itaas. Isang malakas na pagdura ang kanyang ginawa sabay apak nito sa lupa. Sana hindi mo na lang ako niligtas. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa isip ko kung bakit kita iniligtas. Kung yung mutya lang naman ang gusto mo, bakit di mo na lang inagaw? Dahil nakita kong walang ibang pwedeng magmay-ari noon kundi ikaw. Ikaw ang pinili ng mutya. Alam yun ng mga gabunan. Ako ang pinili ng mutya at kapalit nito ang 2 buhay ng kapatid ko. Pero bakit ako ang pinili? Marahil ay nakita rin sa iyo ng mutya ang nakita ko sa iyo. Yun ay dahil may angkin kang katapangan at ganda ng kalooban. Palagi kang may malasakit sa iyong mga kapatid, iho. Magalit ka sa akin, ayos lang. Karapatan mo yon. Pero iho, tatandaan mo, sa susunod na kailanganin mo ang tulong ay palagi lang akong naririto. Mag-ingatan mo ang mutyang nakakabit na sa iyo. Gamitin mo ito sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Sa huli, humihingi ako ng tawad sa pagkukulang ko bilang kaangkan mo sa dugo ng mga albularyo. Marami kang pagsubok na kakaharapin. Maging handa ka at bukas sa mga suliranin. Paalam, iho. Paalam. Nang mawala sa paningin ng matandang lalaki, ay saka lamang muling umagos sa mga mata ni Kaloy ang luha. Muli niyang tiningnan ang bangkay ng kanyang mga kapatid at dahil doon nakaramdam siya ng labis na paghihinagpis. Nilakasan niya ang loob. Tumayo siya at itinali sa likuran ng bangkay ng 2. Sa kanang kamay niya naman ay naroon ang ulo ng isa. Sa hindi inaasahan, nagkaroon siya ng kakaibang lakas na dahilan upang mabuhat at mabitbit niya ang mabibigat na mga katawan ng kapatid. Ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay narating niya na ang kanilang baryo. Nang ilapag niya ang bangkay kasama ang putol na ulo, labis na galit at hinagpis ang naramdaman ng kanyang ama na si Mang Eli. Anong nangyari? Bakit patay na ang mga kapatid mo? Sabihin mo ang totoo. Bakit sila ang namatay at ikaw lang ang natitirang buhay? Bakit? Itay, patawarin niyo po ako. Nang tangkain ko pong mag-isang kunin ng mutya, nahuli ako ng mga aswang. Hindi ko inaasahan na darating sina Kuya Kanor at Carlo para iligtas ako. Akala ko mananalo kami sa laban sa kanila pero namatay lang sila, Itay. Patawarin mo po ako. Dahil kasalanan ko kung bakit sila namatay. Ikaw na naman! Ikaw na naman ang may kasalanan! Ikaw na nga ang dahilan kung bakit namatay ang inay mo, tapos pati sa mga kapatid mo! Anong kamalasan ang meron sa iyo bakit pati ang buhay ng mga kapatid mo ay nadamay? Baka pati ako, sa huli mamatay ng dahil sa iyo! Kaya bago mangyari yon, uunahan na kita! Itay, wag po! Hinugot ni Mang Eli ang mahabang patalim na nasa kanyang bewang at gamit ang lakas, iwinasiwas niya yon upang gilitan sana ng liig ang sariling anak. Ngunit nagulantang ang lahat ng mga naroon kabilang siya nang manatili ang anak na si Kaloy sa tindig. Nanginginig na itinaas ng bata ang kanang kamay upang suriin ang sariling liig.
Ngunit nanlaki rin ang naluluhan niyang mga mata dahil wala siyang natamong kahit na anong malalim na hiwa o sugat. Imposible! Ikaw ang pinakamahina at pinakalampas sa inyong magkakapatid. Paanong hindi ka tinatabla ng patalim ko? Nang bitiwan ng amang si Mang Eli ang mga salitang yon, muli nitong inihanda ang patalim. Ang anak naman na si Kaloy ay nanatili pa ring nakatayo at tila handa na sa kahit na anumang kaparusahan na gagawin ng sariling ama. Gamit muli ang lakas, walang alinlangang ibinaon ni Mang Eli ang patalim sa tiyan ng sariling anak. Bumao naman yon, ngunit nang hugutin, walang kahit na anong dugo ang tumulo o lumabas. Ni sugat ay wala rin, kundi nabutas lamang ang damit na tinamaan ng patalim. Anong meron sa iyo? Nakuha mo bang mutya ng saging? Yan lang ba ang mga sasabihin at itatanong niyo sa akin, Tay? Matapos na mga nangyari, ang mutya lang ba itatanong mo? Oo, alam kong nagkamali ako at kasalanan ko kung bakit namatay si na kuya. Pero magagawa niyo pala talagang patayin ako. Wala rin pala kayong pinagkaiba sa mga gabunan na nakaharap namin. Wala rin pala kayong pinagkaiba. Mamamatay tao rin pala kayo, Tay. Gabunan? Pero Sa sobrang sakit na nararamdaman, hindi na tinapos ni Kaloy ang mga sasabihin ng ama. Puno pa man ng dugo ang buong katawan dahil sa bitbit ng mga bangkay, tumakbo siya at hindi na alintana pa kung saan siya dadalhin ng mga paa. Panay ang hagulgol niya kasabay ang sunod-sunod na pagsigaw dahil sa sinapit ng mga kapatid at tangkang pagpatay sa kanya ng sariling ama. Hanggang sa mapahinto siya na makarating sa gitna ng kagubatan. Doon inilabas niya ang lahat ng sama ng loob. Mula nung isinilang siya hanggang sa paglaki. Kung paano siya sisihin dahil sa pagkawala ng ina. Kung paano siya ituring na pinakamahina sa kanilang magkakapatid at kung paano iparamdam ng mga yon na siya ay iba sa kanila. Gusto niya mang magalit sa mga kapatid, ngunit sa loob-loob niya, mahal niya ang mga ito. May tampo siya, oo. Pero hindi niya alam, mahal niya pa rin ang mga ito. Isinumpa man niya ang angkang pinagmulan, ngunit sa loob-loob niya, bakit tinahabol pa rin siya ng mga ganitong pagkatao? Hindi niya maunawaan, pero isa lang ang alam niya. Kailangan niyang patunayan sa sariling ama na nagtangka sa kanya na hindi siya mahina, na hindi siya lampa, na hindi siya pasanin. Na kahit bata ay kaya niyang sundan ng yapak nito at tuparin ang pangarap ng mga kapatid na maging albularyo. Patato, patutunayan ko sa inyo, Tay, na kahit bata ako, ay kaya ko maging mahusay na albularyo gaya niyo. Kuya Kanor, Kuya Carlo, huwag kayong mag-alala dahil igaganti ko kayo. Kukunin ko ang hustisya at ipapakitang hindi sayang ang pagliligtas niyo sa akin. Babalik ako. Gaganti ako. Hindi ko hayaang mapunta sa walang pagkamatay ninyo. Pangako ko yan, mga kuya ko. Pinagmasdan ni Kaloy ang sarili. Kung noon ay nakikita niyang mahina siya at lampa, ngayon ay alam niyang kakaiba na siya. Nararamdaman niya ang kakaibang lakas mula sa kanyang kaloob-looban. Makalipas ang ilang oras, sinubukan niyang suntukin ang isa sa mga punong nasa harapan at namangha siya nang bumao ng kamao niya roon at hindi man lang nakaramdam ng sakit. Tumakbo rin siya na mabilis at gaya ng inaasahan niya, mas mabilis nga siya kung ikukumpara noon. Tumalon din siya at naramdaman niyang magaan ang pangangatawan niya. Pero alam niya sa sariling may kulang. Walang silbi ang kakayahang natamasa niya mula sa mutya kung hindi siya marunong makipaglaban bilang albularyo. Ayaw niya nang magpadalos-dalos at gusto niyang maging planado ang lahat, lalo na ang paghihiganti niya sa mga aswang na gabunan. Kaya naman kinabukasan, muli siyang naglakbay at matyagang hinanap ang matandang lalaki na minsan ang nagligtas sa kanya. Ilang oras din ang paglalakbay na ginawa niya. Ilang ilog at kabukiran pa ang tinawid niya. Nang makarating sa harap ng isang talon, ay doon nakita niya ang isang lumang bahay kubo. Sa labas noon, nakita niya ang matandang lalaki na nakatayo at nakangiting nakatanaw sa kanya.
Nang makalapit, agad siyang lumuhod at tinura ng pakay niya kung bakit naroroon. Alam ko masyado pa po akong bata para maging ganap na albularyo. Alam kong marami pang bagay ang hindi ko alam at hindi pa naituturo sa amin. Nakita ko sa iyo at narinig ang pananalita mo. Ang karunungan, kaya naman bilang bata. Nakikusap ako ituro mo po sa akin ang sapat na kakayahan at kaalaman. Sinong nagsabi sa iyo na may kinalaman ng edad sa pagiging isang ganap na albularyo? Kapag ang bata ay ninais na matuto sa ganitong gawain, yun ay ang dapat pagpalain at pagbigyan dahil yun ang tunay na puso ng pagiging albularyo. Pero bago ko tanggapin ang tulad mong estranghero, may isang bagay akong itatanong. Gagawin mo ba ito dahil gusto mo o gagawin mo lang ito para maghiganti? Alam niyo po kung ano ang nasa isip ko at alam niyo rin na ano man ang maging layunin ko. Babalik at babalik sa akin yun. Mahusay ang sagot mo. Handa ka na nga sa ganitong gawain, Kaloy. Kaya tara na, simulan na nating hasain pa ang iyong kakayahan at kaalaman. Sa loob lamang ng 2 linggo ay natutunan na nga ni Kaloy ang lahat ng kakayahan at kaalaman tungkol sa pagiging isang albularyo. Mga bagay na hindi niya natutunan mula sa amang si Mang Eli. Nariyan ang kaalaman tungkol sa mga lihim na kapangyarihan ng mutya at anting-anting, panggagamot, paghabi ng mga armas at patalim, paglaban sa mga kulam at barang, at lalong-lalo na ang kakayahan sa paglaban ng masasamang nilalang gaya na lamang ng mga aswang. Sa huling araw ng kanilang pagsasanay ay isang punyal na may 2 talim ang ibinigay ng matandang lalaki kay Kaloy. Ngayon lamang sa kasaysayan ng ating angkan at dugo na nagkaroon ng isang batang albularyo. At ikaw yon, Kaloy. Dekada ang kailangan upang ito ay matutunan, ngunit pinatunayan mo sa akin na ang pagnanais na matuto ay hindi nangangailangan ng mahabang panahon o maraming taon. Ang punyal na ito ay minana ko pa sa aking lolo't lola. Tanggapin mo, Kaloy. Alam mo bang ang punyal na yan ang muntik ng umubos ng mga gabunan noon? At yan din ang tatapos sa kanila ngayon sa pamamagitan mo, Kaloy. Sa tingin niyo po ba, magagawa ko yun? Malalakas sila at sobrang bagsik. Isa pa ay madami sila. Pero nasa iyo ang mutya ng saging, iho. Lahat ng kakayahan mo ay sapat na para mapuksa sila. At alam mo ba kung ano ang tingin mo sa kanila ay ganun din ang takot nila sa iyo ngayon? Pero may isang tanong po ako. Bakit po nila binabantayan at gustong kunin ang mutya? Kung sakaling napasa kamay nila ang mutya, hindi lang isang maaring magtamo ng kapangyarihan kundi lahat sila na mapapasahan ng dugo. Sa pananaliksik na ginawa ko tungkol sa lahi nila, ang kakayahan ng isa ay maaring maging kakayahan ng lahat, kaya't maswerteng ikaw ang napili ng mutya. Maraming salamat po. Ngayon, nauunawaan ko na ang lahat at nasagot na ang mga tanong sa isip ko. Isa na lang po ang kailangan kong malaman. Ano yon, Kaloy? Sino po ba talaga kayo? O kahit sabihin nyo na lang po sa akin, ano po ang pangalan ninyo? Malalaman mo rin balang araw, Kaloy. Ang mahalaga ngayon, hindi ka na basta estranghero na lang sa paningin ko. Dahil ikaw ang kauna-unahan kong naging mag-aaral. Matapos ang araw na yon, nagpaalam muna sandali si Kaloy dahil nais nitong dalawin ang libingan ng namayapang mga kapatid. Hindi man siya sigurado kung saan nakalibing ang mga ito, pero mag-oobserba siya upang makita ang mga yon. Kaya naman kinabukasan, na makabalik sa kanilang baryo ay hindi na siya nagdalawang isip pa na hanapin ang pinaglibingan ng mga yon. At nang masigurong walang tao sa bahay nila, pinasok niya ito. Walang nagbago roon maliban na lamang sa isang plato na naglalaman ng pagkain na iba na ang amoy dahil tila panis na. Naroon din ang isang basong tubig na tila hindi na naiinom ng ilang araw. Nang makita ng batang Kaloy ang mga bagay na yon, napakunot-noo siya dahil sa pagtataka. Sinuri niya ang paligid ng kanilang bahay at wala namang kakaiba roon. Naagaw lang ang atensyon niya nang makarinig ng mga nag-uusap mula sa likuran ng kanilang bahay. Nang buksan niya ang bintana,
Doon ay tumambad sa kanya ang dalawang lalaking tila may hinuhukay sa bakuran nila. Nakita niya pa ang dalawang nakatumbang krus na marahil nakatayo roon dahil may inilibing o nakalibing. Napatingin pa ang dalawang lalaki sa kanya at nang mapagtantong ang bangkay ng mga kapatid niya ang hinuhukay roon, napuno ang bata ng galit. Tumalon siya mula sa bintana at isa-isang pinagsusuntok at pinagsisisi pa ang dalawang lalaki. Malit man siya sa mga ito ay hindi yung naging hadlang upang hindi niya ito mapatumba. Nang nanghihina na ang mga lalaking nakumpirma niyang gabunan dahil sa magpapalit sana ng anyo, agad niya itong tinanong. Bakit nyo hinukay ang bangkay ng mga kapatid ko? Sila ba talaga ang hinahanap nyo ako? At nasaan ang itay ko? Sa tansya ko, ilang araw na siyang nawawala at hindi yung nagkataon lamang. Nasaan siya? Nasaan nyo siya dinala? Hindi namin alam ang sinasabi mo, bata. Bata pala ha? Sandaling pumikit ang batang si Kaloy at ilang sandali lamang bumulong ito ng kakaibang orasyon na itinuro sa kanya ng matandang lalaki. Maya-maya nagwawala ang dalawang lalaking gabunan at nakahawak sa ulo dahil nananakit yon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang hindi pa rin sila umaamin, mas nilakasan ni Kaloy ang orasyon at dahil doon nagsisisigaw ang dalawang lalaki. Sasabihin na namin, totoo ginala mo. Nasa poder namin ang ama mong albularyo. Tinukot namin siya. 3 araw na ang nakakaraan. Balak din namin kunin ang bangkay ng mga kapatid mo. Pero bakit? Anong dahilan? Alam mo na yon kung bakit. Dahil sa mutyang inagaw mo sa amin. Wala akong inagaw. Sabi nga ng isang mga kalahi mo, kung sino ang nauna ay siya ang magwawagi. Pareho tayo nag-aabang. Sadyang ako lang ang nauna. Pero hindi yung dahilan para idamay niyong ama at bangkay ng mga kapatid kong nananahimik na. Nasaan ang kuta niyo? Sabihin niyo! Naroon pa rin kami sa lugar kung saan mo nakuha ang mutya. Nag-aabang pa rin kami doon at nagbabaka sakali. Kaya hindi kami umaalis sa sagingan. Pero alam mong kapahamakan ang gagawin mo kapag pumunta ka ron, hindi ba? Oo, pero hindi na gaya noon. Ngayon, sisiguraduhin ko mga bangkay nyo naman ang aabutan ng umaga sa bundok na yon. At para patunayan, uunahin ko kayong patayin. Sandaling umatras kasabay ng pagpikit si Kaloy at ikinulong sa 2 palad ang punyal. Doon napagbasdaan ng mga gabunan na ang batang napaglaruan at nakalaban nila noon ay ibang-iba na. Alam nilang hindi lang yon dahil sa mutya, kundi nagkaroon ito ng kakaibang kaalaman. Sa pagbigkas ni Kaloy ng orasyon ay siya namang pagdilat niya. Sa bilis at liksi, 5 segundo lamang ay nahiwa niya mga lieg ng 2 lalaking gabunan. Natulala lamang ang mga yun at maya-maya bumagsak sa lupang kinatatayuan at wala ng mga buhay. Papatunayan ko sa angkan nyo na hindi lang ako basta bata, kundi batang albularyo. Ilang oras na lakaran, saktong pagsapit ng hating gabi ay nakarating ng muli si Kaloy sa sagingan. Kung saan din napaslang ang kanyang 2 kapatid at kung saan niya rin nakuha ang pinag-aagawang mutya ng saging. Dahil bilog ang maliwanag na buwan, makikita ang dandaang puno ng sagingan na karamihan ay hitik sa mga bunga. Bukod doon, maari nga namang magkaroon muli ng mutya, kaya marahil tama ang pinaslang niyang mga gabunan. Nanatili ang iba rito para doon. Habang papalapit si Kaloy sa gitna ng sagingan, ay tila lumalakas ng lumalakas ang kanyang pakiramdam. Kasama na ang pandinig at pangangatawan. Tila ang nalunok na mutya ay mas nagiging epektibo dahil nagbalik siya sa lupang pinagmulan nito. Ilang sandali, sa 2 pagkakataon ay muling naulit ang senaryong nakita niya noon. Mula sa likod ng mga puno ng saging ay naglitawan ng napakaraming pulang mga mata. Maya-maya pa'y iniluwa ang napakarami ding mga aswang na gabunan. Ang mga yon ay iba't iba ang mga anyo. May nagbago ng wangi sa hayop. Ang iba ay mahaba ang dila at mga buhok. Ang iba ay nakanganga at makikitang matutulis na mga ngipin. Ang iba ay nakataas sa mga kamay na may matutulis ding kuko. Magkakaiba man pero kung pagmamasdan ay nakakakilabot ang kanilang mga itsura. Alam ni Kaloy na mapapalaban siya
at alam niya ring minamaliit siya ng mga ito dahil sa bata siya. Kaya naman marahan niyang inilabas ang punyal na ibinigay noon ng matandang lalaki. Nang magawa, isang gabunan din ang sumulpot sa harapan niya at hawak-hawak noon ang sugutan niyang ama. Itay, anong ginawa nyo? Bakit nyo siya sinaktan? Hindi nyo alam ang kaya kong gawin dahil sa ginawa nyo. Mabuti at binuhay pa nga namin siya. Alam kong nakaligtas ka at nasa iyo ang mutya, kaya't hindi ko muna siya pinaslang. Ngayon, kung gusto mong mabuhay at makapiling pa ang ama mo, may kondisyon ako. Mutya kapalit ng buhay niya. Mag-isip ka. Alam mong bata ka pa at wala kang laban sa aming mga gabunan. Munti ka na nga naming mapaslang noon pero kapag naulit ang pagkakataon na yon, hindi ko nahahayaang mabuhay ka pa. Kaya ngayon, magdesisyon ka, bata. Kilala ko na kayo at alam kong isuko ko man ang gusto nyo ay papaslangin nyo pa rin kami. Kung noon ay nakita mong nanginginig ako at takot na takot, ngayon ay sisiguraduhin kong ikaw naman ang manginginig sa takot. At sinong tinatawag mong bata? Hindi mo ba alam na ang tinatawag mong bata ang papaslang sa'yo? Hindi inasahan ng gabunan ang sumunod na ginawa ni Kaloy. Umusal ito ng isang malakas na orasyon at mabilis na sinugod ang gabunang may hawak sa kanyang ama. Ilang segundo nagsukayo ng dugo at maya-maya lang ay nabitiwan na nito si Mang Eli at bumagsak yun sa lupa. Walang nakaimik dahil sa gulat. Nang may masmasa na mga aswang ay labi silang nakaramdam ng galit nang makitang patay na ang kanilang pinuno. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang na gabunan. Dahil doon, gamit ang mga natutunan, kakayahan, kaalaman at mutya, ay isa-isa itong pinaslang ng batang albularyo na si Kaloy. Naroon lamang ang kanyang amang nanghihina at kitang-kita niya ang kahusayan ng anak. Hindi siya makapaniwala na ang nakikitang mahina noon ay ang pinakamagaling na ngayon sa kanyang paningin. Sa bawat lalapit ding gabunan sa kanya ay agad-agad na napapaslang ng anak. Tila napagtangkaan niya man itong paslangin noon ay ipinagtatanggol pa rin siya nito. Nakita niyang malaki man ang pagkakasala at pagkukulang niya ay mahal pa rin siya ng anak. Dahil sa senaryong napagmamasdan, nabuhayan ng loob si Mang Eli. Pumulot siya ng matigas at matibay na sanga. Gamit ang natitirang lakas, tinulungan niya ang anak na si Kaloy. Gamit ang napulot na sanga ay nakipagsabayan siya sa paglaban sa mga mababagsik na gabunan. Lakas, laban sa lakas. Liksi, laban sa liksi. Utak, laban sa diskarte. Ang mahihina ang siyang bumabagsak at namamatay. Maririnig sa buong kapaligiran ng sigawan, ungol at nakakakilabot na patayan. Wala ni isang gabunan na makagapi o makasugat man lang kay Kaloy. Kung noon ay lalampa-lampas siya at mahina, ngayon ay halos hindi na siya madaplisan dahil sa taglay na lakas, liksi, kakayahan at kaalaman. Makalipas ang halos 10 minutong patayan, sa wakas ay isang gabunan na lamang ang natitira. Lalapitan na sana ito ni Mang Eli ngunit pinigilan siya ni Kaloy. Ako na ang papaslang sa huling gabunan, Itay. Dahan-dahan nga itong nilapitan ni Kaloy at kitang-kita niya kung paanong manginig ang gabunan na yon nang mapagmasdan siya. Ilang metro napaluhod ang gabunan at kitang-kita sa mga mata nito ang labis na takot dahil sa kaharap na batang albularyo. Patawarin mo ako, bata. Patawarin mo ako sa mga pagkakasalang nagawa ko sa iyo. Pakiusap, huwag mo kunin ang buhay ko. Yan din ang katagang inusal ko sa inyo noon eh. Pero anong ginawa nyo? Pinaslang nyo pa rin ang mga kapatid ko. Ang Kuya Kanor ko at Kuya Carlo ko. Sa tingin mo pagbibigyan ko ang pakiusap mo? O gagayahin ko ang naging desisyon nyo noon? Kahit paslagin mo ako, alam mong babalik at babalik ang mga gabunan para makaganti. Hindi lang 1, 2 o 3, kundi... Hindi na naituloy ng gabunan ang sasabihin ng hiwain ni Kaloy gamit ang punyalang leeg nito. Sumirit doon ang sariwang dugo at ilang sandali lamang nalugutan niyo ng hininga at bumagsak sa lupang kinaluluhuran. Alam kong babalik kayo at kung mangyari man yon,
babalik din ng mga mahuhusay na albularyo para paslangin kayo. Tapos na ang laban. Nilapitan ni Mang Eli ang kanyang anak at mahigpit na niyakap. Ibang-iba ka na, Kaloy. Saan mo natutunan ng mga bagay na yan? Sa isang matanda na di ko kilala pero di ako itinuring na iba. Anong pangalan niya? Hindi ko po alam ang pangalan niya eh. Pero sigurado akong isa siyang albularyo tulad natin. Mabuti naman at tinuruan kanya ng mga bagay na di ko na ituro sa iyo. Patawarin mo sana ako, anak, sa lahat ng mga naging pagkukulang ko. Matapos ang madugong patayan, mula sa likod ng isang puno ng saging ay lumitaw ng may tuwa ang matandang lalaki na tumulong kay Kaloy. Nang makita ito ni Mang Eli, nagulantang siya sa pamilyar na mukha. Nilapitan niya pa ito at sinuri. Hindi siya namamalikmata. Ito ang kanyang nawawalang ama. Ikaw ba yan? Magkakilala po kayo? Napakatagal mong nawala. Akala ko'y patay ka na o kaya naman ay hindi nakaligtas noon nang makipaglaban tayo sa mga gabunan. Kilala niyo po siya, Itay? Siya po yung matanda na sinasabi ko nagturo sa akin eh. Hindi lang magkakilala, Kaloy. Ang taong ito ay ang Lolo Kaloy mo. Tama ang narinig mo. Lolo Kaloy. Dahil sa kanya ko hinango ang pangalan mo. Kaya palang lapit ng loob ko sa inyo at ang bait-bait niyo sa akin. Ikaw palang lolo ko at ama ng tatay ko. Pero matagal niyo na po ba akong kilala? At ano yung narinig kong pakikipaglaban niyo noon sa mga gabunan? Mahabang panahon at kasaysayan na ang lumipas, iho. At tama ka ng mga narinig. Kasama kami ng ama mo sa mga mahuhusay na albularyo noon na umubos at nagpatahimik sa mga gabunan. Nang matapos ang madilim na kaganapan noon, ay nagpakalayo-layo ako dahil sa pagkamatay ng Lola Flora mo na kagagawan din ng isang gabunan. Tumalikod man ako sa tungkulin, pero ang pagkatao ko ay patuloy na hinahanap ang pagiging isang albularyo. Nagpatuloy ako sa matahimik na pamamaraan hanggang sa makita ko kayo. Muli, humihingi ako ng kapatawaran dahil hindi ko alam na kayo ay mga angkan ng kalisong at mga apo ko pa pala kayo. Kung alam ko lang marahil ay nailigtas pa natin ang mga kapatid mo. Pero siguro ganon talaga ang tadhana. Kung hindi man nangyari yon, malamang ay walang matatawag sa ating angkan na batang albularyo. Ako rin, anak. Kaloy, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala ko sa iyo. Pangako, babawi ako sa iyo, anak. Kailanman ay hindi ako marunong magtanim ng galit, Tay. Marahil, oo, nagtampo ako, pero kaya kong magpatawad. Ano man ang pagkukulang natin sa isa't isa sa nakaraan, kalimutan na po natin yon at magsimula ng bagong buhay sa inaharap. Salamat dahil ngayon ay mas lalo ko pong naunawa ng totoo kong pagkatao at pinagmulan. Maraming salamat po, Tay, Lolo. Ipinapangako ko pong ipagpapatuloy ko ang angkang pinagmulan natin at ang kakayang meron ako. Ako, si Kaloy Kalisong. Ipinagmamalaki kong ako ay isang batang albularyo. Diyan na nga nagtatapos ang kwento na isang batang itinuring noon na mahina at lampa. Ngunit sa huli ay kinikilalang mahusay at pinakabatang albularyo. Sa paglipas ng maraming taon ay nanatili ng tuluyan ng katahimikan sa kanilang baryo at buong lupain ng Mindanao. At ang kasaysayang binuo ni Kaloy ay tumatak at patuloy na naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng pagiging isang albularyo. Wakas!